Sa sumunod na eksena, bumalik tayo sa police building. Pagpasok ni Tan Uma sa office nila, nakita niya si Sansa na busy sa laptop nito. Wala daw ba dito si Sukauchi, tanong niya, kaya sinabi ni Sansa na pumunta ulit yun sa hospital, na nagpaisip sa kanya na marahil check noon muli si Pop Step. Ipinaalam niya din na naghalungkat siya kagaya ng hiniling nito, kaya nagpasalamat ito sa kanya. Sinabi niya na concerning yung history ng hospital, apparently 2 years bago na-construct yung secure ward na yun, yung hospital ay nakatanggap ng generous na donation galing sa isang private company. Ang isang lalaki daw na nagngangalang Takeshi Kuroiwa ang dahilan kung bakit yun nangyari, ika naman ni Sansa, na nagpakuha ng atensyon ni Tan Uma. Dagdag nito na mukhang may hawak dito yun ng position sa iba pang mga kumpanya at non-profits, though yung personal details daw noon ay hindi public info. Usually daw yung mga ganong types of bigwigs ay nagtitend na nilalampasan ang business cards at gumagamit na lang ng social media. Nagkomento naman si Tan Uma na mukhang isang cautious fellow yung lalaking iyon. Pagkatapos ay pinuri niya ito sa trabaho nito at sinabi na siya nang bahala sa iba pa. Tinanong naman siya ni Sansa kung para saan yung envelope na daladala niya, kaya sinabi niya na tungkol yun sa isang napakatagal ng kaso at may gusto daw siyang i-check dun. Napasang-ayon si Tan Uma sa kanyang isipan sapat ang caution at vigilance, pero minsan din daw ay hindi sapat ang caution lang. Lumalabas na yung envelope na dala niya ay ang kaso ni O'Clock nang ilabas niya yung contents nito, at sinabi niya na naalala niya na sinabi ni O'Clock yung sinabi niya kanina. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo 7 taon ang nakaraan sa isang lugar sa Osaka. Dito, merong ginaganap na underground fighting ring na nakatago sa isang parking structure. Magsisimula dito ang laban sa pagitan ni Master Beast at ni Drunk Lee, at kita din dito ang excitement ng mga manunood sa matchup na ito. Sinasabi naman ng announcer dito na ang dress code nila ay maskara para sa lahat, dahil nobody at all daw silang lahat, at si nobody daw ay nandito talaga. Ito daw ang no man's land kung saan nabubuo ang mga pangarap. Habang nagsisimula ang labanan ng dalawang fighter, idinagdag ng announcer na meron sila ditong deadly moves, brutal weapons, at even quirks. With no holds barred daw, posible ang kahit ano. Ang tanging rule lang daw ay wala silang rules. Iyon daw ang underground masquerade. Nang tumama ang atake ni Master Beast kay Drunk Lee, puno ng excitement na isinigaw ng announcer kung ayun na ba ang move na tatapos sa match na ito. Gayunpaman, sa hindi inaasahan ni Master Beast, pagkainom ni Drunk Lee sa kanyang daladalang container, binugahan niya yun ng Dragon Breath na solidong tumama sa buong katawan nun. Dahil dito ay nasunog yung katawan ni Master Beast at hindi nagtagal ay tuluyan ng tumamba, na nagsanhi ng pagkapanalo ni Drunk Lee sa tapatan na ito. Kaso nga lang, naramdaman din ni Drunk Lee ang mga natamo niyang sugat, kaya napaluhod ito, na nagpasigaw sa announcer na sobrang close nga talaga ng labanan ng dalawa. Pagkatapos, sinabi din ito na makakatanggap din naman yung parehong fighters ng medical attention. Hiniling niya sa mga manunood na bigyan sila ng masigabong palakpakan sa pag-risk ng mga iyon na mawalan ng buhay at limbs. Sumunod noon, hinikayat niya sila, kasama na ang mga viewers ng kanilang stream, na i-check yung app para ma-confirm ang kanilang bagong point total. Ang fame, fortune, at life itself daw ang nakataya in more blistering battles na susunod na din agad at magpapatuloy daw at sumigaw ito ng The Masquerade Goes On. Sa labas naman ng parking space na pinangyayarihan ng underground masquerade, nakikipag-coordinate na si Tan Uma sa maliit na grupo ng police force, at isang pro-hero. Itinuro ng mga ito na yung parking structure na yon na konektado sa shopping district ang pinangyayarihan ng mga event na yon. Napakomento naman si Tan Uma na talagang nasa gitna pa yon ng city, at isang blind spot daw yon sa urban landscape. Ipinaliwanag ng kausap niya sa kanya kung ano ang underground masquerade. Isa daw itong guerrilla fighting tournament kung saan pinagsasabong ang mga mayayabang na amateurs laban sa isa't isa at ginagamit ito para sa pastahan ng mga manunood, at syempre, lahat ng ito ay ilegal. Idinagdag niya na marami na ang nasaktan at nawawala na may kaugnayan dito. Sumagot naman si Tan Uma na naiintindihan niya na, at ipinaliwanag na sa madaling salita, isa itong battle buffet na libre ang pagsali, pero wala raw mas mahal pa kaysa sa libre.
Habang inaalok yung kasama niyang pro-hero ng sigarilyo, tinanong niya kung gusto ba nitong pasugurin siya at yung mga kasama niyang pulis sa lugar upang palibutan yung bad guys, kung saan sumagot yung pro-hero na hindi, at wala daw yung point. Yung tunay daw na operation ng mga tao na yun ay online. Disposable daw yung on-site staff at yung mismong site. Sinabi naman ni Tan Uma na sandali lang at ipinaliwanag na meron siya ditong maliit na army, on his request, kaya hindi daw nito pwede sabihin sa kanya ngayon na wala yung point. Ipinaliwanag naman ng pro-hero sa kanya na yung current target niya ay hindi naman yung event mismo Ilan daw sa mga fighters doon ay gumagamit ng uppers at quirk-boosting drugs. Matagal niya na daw na pinupursue yung drug side ng investigasyon na ito, at ngayon daw ay papunta siya sa loob noon upang makasecure ng ilang ebidensya. Nang sasabihin pa lang ni Tan Uma yung na-realize niyang gustong ipagawa ng pro-hero na ito sa kanila ng mga pulis, sinabi nito na tama siya na gusto nito na mag-secure sila ng escape route. Kaya daw nitong mag-dive in ng mas malalim dahil alam niyang may backup squad siya na magtatakbo sa kanya palabas kung kailangan, at sinabi niyang masaya siya na nandoon si Tan Uma, kung saan in-brush off naman yun ni Tan Uma at sinabing walang problema yun. May mga katanungan pa daw ba siya ika ng pro-hero na ito, kung saan sumang-ayon siya at sinabi na isa lang naman. Ano daw yung meron sa 5 o'clock shadow niya, at lumalabas na si O'Clock yung pro-hero na kausap niya. Napangisi si O'Clock sa tanong niya, at sumagot na gotta look the part, na nagpatanong sa kanya kung ano part yung tinutukoy nun. Pero bago pa yun sumagot, mabilis na iyong nawala sa kanyang tabi, kaya napahipak na lang siya ng sigarilyo dito. Tinawagan niya din yung mga kasama nilang police force, at ipinaalam na may bago silang orders, at iyon ay mag-standby for now. Kumilos ng mabilis si O'Clock papunta sa underground masquerade, at habang nangyayari iyon ay ipinakilala na sa nasabing event ang susunod na kalahok na lalaban. Sinabi ng announcer dito na hindi na kinakailangan ng lalaking ito ang isang quirk para kumuha ng mga buhay. Kagaya daw ng isang cold, unfeeling machine, nanghihiwa, nananaksak, at nanggagouge daw ito, at kapag nangyari yun ay katapusan mo na talaga. May hawak na fang of steel, bumalik na daw galing sa battlefield pero handa pa ring mag-carve sa katawan ng kanyang mga kalaban. With 5 wins and no losses, mag-ingay daw ang crowd para dito kay The Reaper. At sa kabilang corner naman daw, kung makikilala daw nito si God, ay sasapakan nito yun. Kapag nakilala daw nito si Buddha, ay sasapakan niya din yun. At kapag nakasalubong daw sila ng mga tao doon, ay bibigyan na sila ng announcer ng hula kung ano ang matatanggap nila. Kagaya daw ng isang unstoppable locomotive, at may 20 wins at 0 losses, ito daw ay si The Rapper. Sumigaw ito sa excitement, pero napaisip din kung ninanakaw ba ng kalaban niya yung act niya, na nagpatanong sa announcer kung ano ulit yung sinabi niya. Pinpoint niya na papaanong naging sitya si Rapper, at yung kalaban nito ay Reaper, at pinpoint na medyo nakakalito yun. Sinabi naman ni Reaper sa kanya na wala naman ang magkakaroon ng pakialam dun soon since malapit na daw siyang makatulog dito. Rumbat naman siya na meron siyang isa pang issue. Ano daw yung meron sa kutsilyo nito tanong niya. Binili daw ba nito yun online at isa daw ba siyang some kind of military geek? Wala daw kasi siyang ganyaon at hindi niya yun style. Pinpoint niya na kapag tinamaan mo ang organs ng kalaban mo gamit ang baril o kutsilyo ay tapos na agad ang laban. Kinwestiyon niya yung ideya ng dalawang lalaki na naghahanapan ng openings para atakihin yun, at nagkomento na hindi yun isang battle between men. Ang gusto niya daw dito ay tunay na laban. Isang knockdown, drag-out deathmatch. Inisip naman ni Reaper yung ideya niya na kung sino man ang unang makatama sa vitals ng isa ang panalo, at sinabi na mukhang fair match yun para dito. In fact nga daw, magagawang ma-level ng weapons ang playing field sa pamamagitan ng pag-make-up para sa differences in size, quirk, at kung ano pa. Brinash off naman yun ni Rapper at sinabi na parang isang convenient excuse yun, pero hindi daw yun ganong ka-fair. Wala daw cool tungkol sa ganong klaseng kasinungalingan, kaya tigilan niya na daw na subukang i-polish yung third na yun. Paasar naman siyang tinanong ni Reaper kung sobrang takot niya ba na labanan ng isang sinungaling kagaya nito, kung saan pinpoint niya na hindi niya yun sinabi, kaya sigit sumugod daw ito sa kanya, knife and all.
Pinatunog na dito yung bell pagkatapos noon, kaya mabilis na sumugod si rapper dito habang sinasabi na pinanghahawakan niya ang kanyang code at hinahayaan niya ang kanyang mga kamao na i-judge ang mga tacky guys kagaya ni Reaper, at ibig daw nung sabihin ay dead meat na ito. Mabilis niyang pinaulanan si Reaper ng sandamakmak na suntok, na nagsanhi ng pagkabitiw nito sa kanyang kutsilyo at pagkatanggal ng kanyang maskara. Hype na isinigaw ng announcer na isang murderous rush ang opening attack ni Rapper, at habang napapa-atras si Reaper, tinanong niya kung tapos na kaya agad ang laban. Iniangat naman ni Reaper yung katawan niya matapos ang flurry ni Rapper, at nagkomento ito na may ego nga ito, pero meron daw siyang soft spot for simple types. Namangha yung announcer nang ma-endure niya yung atake ni Rapper, at sumigaw na hindi pa ito patay. Gayunpaman daw ay hindi ito unscathed, at nawala pa sa kanya ang kanyang kutsilyo. Nang sasabihin pa lang nito na wala ng choice si Reaper kundi i-admit ang pagkatalo, sumagot si Reaper na hindi, at magpapatuloy pa sila dito, na nagpataka sa announcer. Pinoint niya na sportsmanship ito, at sa sobrang nice guy niya ay makikisali pa siya sa rules nito. Napansin naman ng announcer na the gauntlet is thrown. Sinabi niya na may kaibahan ng pagiging matapang sa pagiging sadyang pabaya. Napukaw naman nito ang interes ni Rapper at nagkomento na naiintindihan pala siya nito, at tinawag niya itong tipo niya at isang military geek. Tinuro niya rin na kanina ay sinabi niya na ang kamao niya ang hahatol dito, pero bawi na raw yun dahil may respeto na siya sa kanya ngayon. Sa halip, sinabi niya na tatanggapin nila si Reaper ng bukas ang mga kamay, patungo sa kamatayan. Nang magkakasabayan na yung dalawang ito gamit ang kani-kanilang mga kamao, bigla naman tayong bumalik sa oras ng pagkakasabi pa lang ni Reaper kung masyado bang takot si Rapper na kalabanin ng isang sinungaling na kagaya niya. Napatitig si Rapper dito at biglang napangisi, at habang sinasabi yung hamon nito, napaisip si Reaper na mukhang seryoso itong is Reaper tungkol dito. Nagsisihiyawan na sa excitement yung mga taong nanunood sa kanila, habang siya ay napapaisip kung hindi ba ipinapakita ni Rapper yung full deck nito at hindi daw ba ito kahit kaunting takot sa kutsilyo niya. Habang sumusugot yung si Rapper sa kanya, na-realize niya na kung hindi gagana ang intimidation dito, ay papabagaling lang siya ng kanyang kutsilyo. Kinakailangan niya daw itong malaglag pero pinagmukha niya iyong natural. Gayun din sa maskara niya, mas maigi na daw na hindi maharangan ang kanyang field of vision at paghinga sa isang labanan. Especially daw yung paghinga niya. Yung utak niya daw kasi ay nagko-consume ng malaking amount ng oxygen kapag nag-a-accelerate siya gamit ang overclock. Ngayong nakita natin ang isang zoom in ng kanyang mukha at pag-mention ng overclock quirk, parang safe to say na si O'Clock ito o si Knuckle Duster. Nang lalapit na yung suntok ni Rapper sa kanya, may napansin siya dito, at mukhang meron itong underlying quirk sa mga suntok niya. Napansin niya na hinahayaan ito ng kanyang quirk na magpalabas ng quick flurry of punches na parang isang hail of gunfire. Kinakailangan niya daw na mahanap yung tamang timing para huminga, kaya naisip niya na mas maiging dumistansya sa pagitan nilang dalawa habang dumedepensa. Habang patuloy ang murderous rush ni Rapper, sinasalag niya ang mga yun habang dahan-daang uma-atras. Pagkatulak sa kanya sa may fence ng ring, napaisip siya na para sa wala lang yung pagpeprepara niya bilang si Reaper the Knife Fighter, na nagpahirap lalo sa sitwasyon niya kumpara sa dapat. Dahil dun ay napagdesisyonan niya na oras na for Plan B. Iibahin niya daw ang kanyang gears at makikipaglaban siya na parang isang street brawler na lang. Habang nangyayari ito, bigla namang lumipat ang eksena sa may streets ng city. Dito, may nakasalubong si Fat Gum na tatlong babaeng estudyante na nasa kanilang school trip, at tinanong niya ang mga ito kung taga saan sila. Sumagot dito yung isa na pumapasok sila sa isang hero school sa Hiroshima, na nagpakomento kay Fat Gum na mga lil heroes pala sila na niluluto pa sa oven. Mukhang dahil daw doon ay junior niya ang mga ito dagdag niya, at inalok niya pa sila ng takoyaki. Lumalabas na may hinahanap na lugar ang mga ito nang sabihin niya na baliktan yung pagkakahawak ng isa dito ng mapa, at tinuro niya kung saan ang daan papunta sa Sutenkaku Tower. Yung isa naman sa estudyante dito na nakasuot ng takoyaki helmet ay nagsimulang maglakad papalayo sa kanila. Matapos magbigay ng direksyon ay sinabi ni Fat Gum na enjoyin nila yung Osaka, kung saan nagpasalamat yung isa dito,
habang yung isa ay tinawag yung kasama nilang may takoyaki helmet na Ruko at inaya ng umalis. Bigla yung nagkomento na naamoy niya kasi dito ang isa sa mga paborito niyang bagay, na nagpatanong sa mga kasama nito kung ano yun at nagpasabi na kakakain lang nila ng tanghalian. Pinoint naman ni Ruko na yun ay ang scent of blood and sweat in the air, at meron daw battle na nangyayari nearby. Napatameme yung mga kasama niya dito, at hindi nagtagal ay bigla itong tumalon papunta sa naamoy nito, na nagpagsigaw sa mga kasama niya na sandali lang. Sumunod noon, bumalik na tayo sa laban ni O'Clock, at dito ay pinapaulanan parents siya ni Rapper ng mga suntok, pero nagagawa niya namang masabayan ang bawat isa doon gamit ang kanyang overclock, na nagpamangha sa announcer at napatanong pa siya kung ang pinapanood ba nila dito ay isang god in action. Habang nakikipagsabayan, napansin ni O'Clock na yung rush ni Rapper ay punong-puno ng wasted at excessive movement, pero kahit gamit daw ang overclock ay hindi siya makahanap ng opening. Hindi daw nagwe-waver yung utak noon from one blow to the next. Sinabi niya na ang mga precise at repetitive na galaw ni Rapper ay umaasa lang sa reflex, walang kasamang decision-making. Idinagdag niya na ito ay isang estilo na umangkop at evolve para umangkop sa fighting ring. Samantala, masayang sumisigaw si Rapper na ang galing niya. Habang ibinabato noon ang isang suntok sa kanya, naisip niya na si Rapper ay hinubog ng matitinding laban dito sa cage, isang veterano, isang battle-worn pitbull. What a fun guy daw ika niya. Nang tatama naman na yung suntok ni Rapper sa kanya, ay tila nagpanggap siya na matamaan, na nagpataka dito. Tumamba siya sa ring na nagpatahimik sa mga manunood dahil sa gulat, at hindi nagtagal ay nagsihiyawan din ang mga ito. Kita ang pagtataka ni Rapper dito habang tinitignan siya ng referee. Sumunod nun, inlagay siya sa isang stretcher at pinunta sa isang silid. Dito, nakasama niya ang ilan pang mga fighter sa underground masquerade na nabugbog at nakahiga din habang pinagmamasdan ito ng ilan pang mga tao na mukhang scientist. Dumating naman dito ang isang scientist na mukhang mas nakakataas kumpara sa iba, at nagkomento ito na napakaganda ng match na ipinakita kanina ni Reaper. Marahil natakasan daw siya ng victory, pero silang mga tiga underground masquerade daw ay gustong i-honor ang kanyang efforts. Naglabas ito ng isang injection at sinabi na para matulungan siyang maitulak papunta sa isang rematch at sa isang future win, inihanda daw nila ito. Sa labas, lamandang sa tuktok ng isang signage yung estudyanteng may takoyaki helmet kanina, at inamoy nito at pinakinggan maigi yung nasense niya kanina. Nang makita niya yung parking lot kung saan ginaganap yung underground masquerade, natutuwa niyang sinabi na mukhang ito na yung lugar. Napangisi ito na abot sa magkabilang tainga, at napatanong na ang lakas naman ng loob ng mga nando na hindi siya isali sa kasiyahan. Dahil sa itsura nito, mukhang masasabi natin na ang dalagang ito ay ang rabbit hero na si Mirko. Bumalik tayong muli sa loob ng silid kung saan dinala si O'Clock, at dito ay ipinapaliwanag ng scientist na yung cocktail na ginawa niya ay pinaghahalo ang isang quirk booster with all manner of stimulants. Isang wonder drug na kaya kang gawin mas mighty na warrior than ever before. Silang mga nasa medical team daw ang magde-decide kung kailan yun i-administer, pero kung ang isang fighter ay gising pa din, nang hihingi pera naman daw sila ng consent. After all, yung buong operation daw na yun ay based around sa free at willing participants. Napatanong naman si O'Clock kung parang isa itong deal with the devil, at kung yung MO ng mga ito ay pag-push ng drug sa ilalim ng veil ng personal responsibility. Inangat lang ng scientist yung balikat niya na parang nagsasabi na ewan niya, pero di nagtagal ay pumayag naman si O'Clock na turukan siya nito ng hawak nung injection. Nagkomento naman yung scientist na isa yung matapang na desisyon. Gayunpaman, nang ituturok na yung cocktail sa kanya, mabilis siyang kumilos gamit ang kanyang overclock, na nagpagulat sa scientist. Agad niyang hinawakan yung braso noon na may hawak-hawak ng drug, at kinuha niya yung injection bilang evidence. Sumigaw naman yung scientist upang pasugurin ang guards nila, pero sa isang iglap ay madaling napatumba ni O'Clock ang bawat isa sa kanila. Tapos yun ay nagpagpag si O'Clock ng kamay, at sinabi na just as planned, ipapatalo niya yung underground cage match niya, at i-infiltrate ang kanilang sick bay. Sinimulan niyang maghalungkat ng mga box sa paligid,
at nakakita siya dito ng mga papeles at kung ano-ano pa. Gamit ang kanyang maliit na camera ay kumuha din siya ng litrato ng lugar na ito upang makakuha ng ebidensya na nagpo-prove na ipinapakalat ng mga ito ang mga ilegal na droga. Dahan-dahan siyang lumabas sa pintuan pagkatapos habang iniisip na ang susunod niya na lang na gagawin ay makatakas sa complex at tapos na ang kanyang misyon. Gayunpaman, paglabas niya ng pinto ay hindi niya inaasahan na makakasalubong niya agad si Rapper. Napatingin siya dito, habang ito naman ay sinabi na mukhang tama ito na okay lang siya. Yung huling suntok daw nito sa kanya ay pakiramdam niya hindi tama, dahil parang hindi naman daw yun tumama sa kanya, kaya naisip daw nito na baka yung puso niya yung may problema. May dinukot is Rapper sa bulsa nito na nagpakuha ng kanyang atensyon. Gayunpaman, naglabas lang ito ng pera at sinabi na para yun sa kanya. Iyon daw yung kalahati ng prize money at bonus. Kaya daw nito yun ginagawa ay hindi counted yung little deathmatch nila, at pinaalalahanan siya nito na tigilan na ang pag-hold back sa susunod. Ang lakas niya nga daw nung simula nito at parang nagiging isa daw yung fight na he can sink his teeth into. Excited nitong dinagdag na kaya dapat daw ay maulit yon, pero this time ay all the way. Hanggang sa may mamatay daw sa kamay ng isa sa kanila. Nagsorry naman si O'Clock dahil marami pa daw siyang kailangang puntahan. Malaya daw itong si Rapper ngayon kaya umalis na ito. Huwag naman daw siyang maging party pooper nito at napansin niya daw na gustong-gusto niya din ng isang good beatdown. Nilinggan niya ito at sinabi na hindi niya daw masasabi na gustong-gusto niya yun. Ipinaliwanag niya na ang hilig niya talaga ay mga one and done na sneak attacks. Hindi lang siya fan ng mahahabang suntukan. Tinanong siya ni Rapper kung anong ibig niyang sabihin dun, kasi nag-e-enjoy naman daw sila sa ring kanina. Binaliwala lang niya ito at ipinaliwanag na palabas lang daw yun. Kailangan niya lang daw magpakitang gilas ng kaunting magagandang galaw at pagkatapos ay matalo para makapasok sa sick bay. Pero, aniya, yun na ang una at huling beses na sasalihan niya ang isang ganong klaseng katangahan. Hindi sumang-ayon si Rapper at sinabing kailangan niyang gawin yun. Habang naglalakad sila sa hallway, ipinaliwanag niya na walang saya ang buhay kung walang kaunting katangahan. Parang magiging walang laman ang buhay niya kung puro matatalinong galaw lang ang gagawin niya. Nagkomento si O'Clock na madaldal pala siya, at sinagot naman siya ni Rapper na kapag may gusto siyang sabihin, sinasabi talaga niya. Pagkatapos noon, sinabi niya na ang kamao ng isang lalaki ay kailangan ng mga salitang galing sa kaluluwa. Medyo nitong idinagdag niya na iyon ang kanyang pilosopiya, o paniniwala, o kung anuman, at tinanong kung malinaw ba siya. Kung saan sumagot si O'Clock na kasing linaw ng kristal, kasama ng lahat ng kababohang rasoning na iyon. Dagdag niya pa, ang mga siraulong kagaya ni Rapper ay hindi naman masama, pero hindi pa rin niya ito lalabanan ulit, kaya itinuro ni Rapper na yan mismo ang tinutukoy niya. Tanga, matalino, iba daw ang reasoning, pero ang kaluluwa ang tunay na nagdedesisyon ng pag-ibig at galit, at masasabi niya sa kanya na mahal niya ang ganitong klase ng bagay. Sinabi niya kay O'Clock na aminin niya na yun sa sarili niya, at pagkatapos ay pwede na silang mag-deathmatch kung saan mamamatay siya. Biglang sinabi ni O'Clock na tumigil siya dahil may narinig siya, kaya nagsimulang makinig si Rapper. Narinig nila ang malakas na ingay mula sa arena, kaya tinanong ni O'Clock kung may nangyayari ba dun. Pumunta naman tayo sa arena, at dito ay nakapasok na si Bunny Girl. Habang tumatalon-talon papunta sa loob ng ring, excited siyang napapasigaw na sabi niya na nga ba. Meron daw talaga siyang ilong para sa mga ganitong bagay. Napukaw niya yung atensyon ng lahat ng tao dito dahil sa pagtalon-talon niya. Pagkalande niya sa may fence ng arena, sinabi niya na kung merong isang fight na magaganap, ay wag nila itong pag-iwanan. Ano naman kaya ito, tanong ng announcer, at nakakakita daw ba siya dito ng isang school uniform? Sino daw kaya yung surprising schoolgirl intruder na ito? Isinuot naman ni Bunny Girl yung ninakaw niyang maskara sa isang lalaki kanina habang tinatanong siya ng mga tao kung sino ba siya. Nag-isip-isip muna siya ng pangalan, at pagkatapos niya isuot yung maskara ay isinigaw niya na siya ang masked mystery beauty, na si Tiger Bunny. Napawaw yung mga manonood sa kanya dito, pero hindi nagtagal ay bigla siyang kinwestiyon ng mga ito kung isa ba siyang tiger or bunny, at mag-decide na daw siya dun.
Sumigaw naman siya na parehas siyang yon, pero kung ipupush nila yung issue na yon, siya daw ay isang tiger-ish bunny, na nagpatanong sa isang manunood kung ano naman ba yung ibig niyang sabihin dun. May napansin naman dito yung isang manunood at napatanong na hindi ba't si Usako yung nakikita nila dito, kung saan napatanong yung isa pa na yung ibig niya bang sabihin ay yung chick from Hiroshima, at hindi nagtagal ay napasigaw yung isa na tama sila at si Usako the Fight Crasher yung nakikita nila dito. Ipinaliwanag sa atin dito na a few years back, may isang babae na naglibot-libot sa Hiroshima upang mag-crash sa iba't ibang fight clubs. Sa huli, naglaho daw yon matapos mahuli at ma-expose yung pangalan ng school niya. Ang babaeng yun ay ang legendary schoolgirl hooligan Bunny-Eared Usako. Napajolt sa gulat si Usako nang makilala siya ng mga tao dun. Tinanong siya ng mga ito kung sigurado ba siya talaga, kung saan nerbiyuso siyang sumagot na hindi at hindi daw siya yung tinatawag nilang Usako, at malinaw naman daw na tinatago ng suot niyang maskara yung mukha niya. Pero sinigawan siya ng isa dito na totally blown na yung cover niya. Hindi niya daw matatago yung mga tainga niya, sabi ng isa dito, at napatanong yung isa kung gaano ba siya katanga. Brinash off niya na lang yun at sumigaw na magsuntukan na sila dun, na nagpatanong sa isang manunood kung sinusubukan niya bang mag-skate by dun gamit ang pure enthusiasm. Napansin naman ng announcer na mukhang yung Tiger Bunny na ito ay nag-i-issue ng isang challenge. Kinuha naman ng fighter na nasa ring yung atensyon ni Usako at sinabi na nasa gitna sila ng labanan, at dagdag ng isa kung pwede ba ay bumaba siya sa railing ng arena. Ipinaliwanag ng announcer na ang mysterious schoolgirl na si Tiger Bunny ay sumire sa deathmatch na kasalukuyang nagaganap sa pagitan ni Eumedes Siberian at Metro Number Crusher. Pagkababa niya, sinermonan siya ni Eumedes Siberian, sinasabing hindi tama na agawin ng spotlight para sa sarili lamang. Idinagdag ni Metro Number Crusher na mahalaga pa rin ang etiketa, lalo na sa mga ilegal na gawain tulad nito. Tinuro rin niya na marami pang kailangang matutunan ang mga kabataan tulad niya. Dahil dito, inanunsyo ng announcer na pinagsasabihan ng mga fighter ang kuneho, at hindi siya makakaalis nang hindi nakakatanggap ng matinding leksyon. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Metro Number Crusher kung sino ang hinahamon niya kanina, siya ba, si Eumedes Siberian, o baka pareho. Nagsimulang sumugod ang dalawa sa kanya, ngunit sa isang iglap ng kanyang mga paa, madali niya silang na-counter at pinatumba. Mayabang na nagkomento si Usako na hindi sapat ang dalawa, at iminungkahi na lahat ng fighter doon ay sabay-sabay na sumugod sa kanya. Dahil dito, sumigaw ang announcer na winasak ni Tiger Bunny ang dalawang malalaking fighter sa isang iglap, at sinabi na ang kanyang pagdeklara ng digmaan sa lahat ay tiyak na labag sa mga patakaran. Ang kanyang hamon ay nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid, at hindi nagtagal, lahat ay masiglang pumayag na labanan siya. Nagsimula silang sumugod sa kanya ng sabay-sabay, lahat ay may naglalagablab na damdamin para sa labanan. Dahil dito, tulad ng sinabi ng announcer, ang labanan ay naging ganap na kaguluhan at ang anumang anyo ng kaayusan ay nawala. Para sa kanilang mga manunood at mga tumataya, sinabi niya na dahil sa lahat ng mga hindi rehistradong hamon na kasali, wala nang taya at hindi na maaaring tumaya sa exhibition match na ito. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ipinakita na maraming security camera ang nagmamasid, at sa likod ng mga lente, isang lalaki ang nagkomento na ito ay isang nakakatuwang pangyayari. Sinabi niya na plano niyang iwanan ang arena na yun, ngunit marahil ay hindi. Nagpasya naman yung kausap nito na why not harvestin nila yung mas valuable na quirks. Patuloy naman ang rambulan sa arena, at habang nasa gitna nito yung announcer at ay sinasabi niya na yung underground masquerade nila ay nag-transform na bilang isang no-holds-barred battle royale, at pinalitan naya ito na actually, isa itong unorthodox one versus all match. Sa isang corner daw, isang indomitable fighter na may lakas ng loob na magdeklara ng gyera sa buong venue ang meron. Ang masked mystery beauty na si Tiger Bunny. At sa kabilang corner naman daw, ang fighters, ang audience, at maski ang staff. Lahat ng mga ito ay pasugad sa kanya habang full power ang kanya-kanyang quirk. Habang nagsisitalunan ang mga ito sa bawat sulok ng arena, dagdag ng announcer na marahil yung babaeng ito ay ang infamous hooligan high schooler,
Hindi daw ba ay mukhang isa na itong kandila na nakatayo sa gitna ng hangin? Gayunpaman, dahil sa galing sa pakikipaglaban ng bunny na ito, hindi siya matalo-talo ng mga kalahok na sumusubok na sumugod sa kanya. Meron daw sila ditong hardened, stoic powerhouses, sadists na naghahanap ng masasaktan at gagawing duguan, at maski show-offs na umaasa para sa mga likes, pero walang kahit sino ang makapigil sa rabbit na ito. Wala daw makatakbo sa mga hinahain nitong sipa. Yung gorgeous, murderous kicks daw nitong bunny-eared high school girl na ito ay para bang 10 lethal weapons dagdag niya. Isang bouncing dynamite guillotine na tinged ng kulay ng summer. Habang patuloy ang pagpapakita ni Usako ng kanyang fighting prowess, dumating na dito sina O'Clock at Rapper, at napakomento si O'Clock na may nagsimulang some sort of party nang wala sila. Tinanong naman ni Rapper kung sino yung chick na tumatalon-talon, habang siya ay napapakomento na mukhang sinusubukan ng lahat ng kalahok na pabagsakin yon, pero pinpoint niya din na yung iilan doon ay nababaliw lang. Tinanong niya si Rapper kung susugod ba ito doon, kung saan humindi ito at ipinaliwanag na hindi yun proper deathmatch. At besides, hindi naman daw kasi naiintindihan ng mga chicks yung manly philosophy niya. At papaano nga daw ba talaga chicks nga yung mga yon? Sabi naman ni O'Clock na maski mga lalaki ay iisipin na isang load of crap yung manly philosophy niya. Sumunod noon, rumekta na siya sa kailangan niyang gawin at sinabi na kinakailangan niyang sakyan yung wild wave na ito at makatakas. Lumingon siya sa kaliwa at napansin niya na dapat ay nandun yung route pabalik above ground. Sinubukan naman siyang pigilan ni Rapper at tinanong kung papaano naman yung deathmatch nila. Kaya sinabi niya baka sa ibang panahon na lang, kaya sumagot yun na talk is cheap. Papaano niya daw ba ito mako-convince tanong niya? Kaya pinpoint ulit ni Rapper yung sinabi niya kanina na magsalita siya gamit ang kanyang mga kamao hanggang sa may mamatay sa kanilang dalawa. Bigla namang tumunog ang isang malakas na alarm, na nagpakuha ng atensyon nilang lahat sa silid. Paulit-ulit itong nangyari at may nagsimulang lumabas na usok galing sa mga pipeline na nasa ceiling. Napatigil yung mga tao sa pagsugod dito at nagtaka kung ano ba ito, habang yung announcer ay agad na nagsuot ng gas mask. Si O'Clock naman ay napansin niya na gas ito. Meron ditong isang lalaking maskulado na tilang magsimulang makaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan, na nagpatakas sa mga katabi niya. Napaluhod siya sa sakit at hindi nagtagal ay biglang naging out of control yung quirk niya, na nagpatakot sa mga katabi niya. Nangyari ang fenomeno na ito sa bawat tao na nakalanghap ng gas na yun, na nagsanhi ng panik at pagsigaw. Nagtaka din si Usako kung ano yung nangyayari sa mga tao dito, kaya napatanong siya kung okay lang ba yung mga pakiramdam nito. Nagtago naman sila O'Clock at Rapper sa isang gilid at napakomento dito si Rapper na mukhang poison gas yun at yung mga nakalanghap ay nagsisimulang magwala. Sinabi niya na marahil isa yung some kind of quirk booster, at kumakalat na yun sa buong lugar, kaya hindi din daw sila ligtas kung nasaan sila ngayon. May napansin naman si O'Clock amidst the gas, at nagtaka siya kung nakakakita ba siya dito ng isa pang type ng gas dun. Dineduce niya na yung unang gas ay isang quirk booster na pinapa-rampage yung nandoon, habang yung isa naman ay bigla daw lumalabas mid-air. Dumidikit daw yung black mist stuff na yun sa mga yon, at mukhang sinusurpress daw nun yung quirks ng mga naapektuhan. Gayunpaman, nang pagmasdan niya maigi kung ano yung ginagawa nun, inisip niya na mali yung una niyang pag-aakala at hinihigop daw nun yung mga quirks nun sa kanilang katawan. Sa likuran ni Usako ay meron ding lumabas na kakaibang black mist na ito, pero nang mahahawakan na siya ng itsurang kamay na lumabas dun, mabilis na kumilos si O'Clock at kinarga niya palayo yung bunny schoolgirl na ito papalayo sa darkness na yun. Lamandang sa lapag si O'Clock habang hawak-hawak si Usako, at bigla ring may lumabas na itim na mist sa kanyang likod na pumukaw ng kanyang atensyon. Habang umiilag-ilag sa dami ng tao, dito niya napansin na hinahabol talaga sila ng mist na yon, na nagpaisip sa kanya kung papaano nun yun nagagawa. Gamit daw ba ang sound, smell, o heat? Hindi naman nagtagal ay may napansin siyang muli, pero ang taka siya kung papaano sila nahahabol nun gamit ang sight. Dahil dito, napagdesisyonan niya na gamitin ang crowd at shadows, at pinanatili niya ang kanyang katawan na mababa habang patuloy ang pagtakbo.
Sa kabutihang palad, ligtas silang nakawala sa kaguluhan at nakabalik sa gilid kung nasaan si Rapper. Napakomento siya na mukhang hindi na sila nahabol nung Black Mist, habang si Rapper ay napatanong kung bakit siya bigla-biglang tumatakbo at bakit niya hinablat yung chick, na nagpasang ayon kay Usako at nagpatanong kung bakit nga ba. Ipinaliwanag niya na medyo gipit sila sa sitwasyon ngayon. Tinawag niya sila sa kanilang mga pangalan at sinabi na pakiramdam niya ay halos magkapantay ang kanilang kakayahan, kaya humihingi siya ng tulong mula sa kanila. Tinanong ni Usako kung bakit siya makikinig sa isang estranghero na ngayon lang niya nakilala, habang tinanong ni Rapper kung ano na ang mangyayari sa kanilang deathmatch. Ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang ang high-speed hero na si O'Clock, at sinabi na sa panahon ng krisis, maaari siyang humingi ng tulong mula sa mga sibilyan tulad nila, na ikinagulat nila dahil isa pala siyang hero. Ipinaliwanag niya kay Usako na ang kanyang uniforme ay nagpapahiwatig na siya ay mula sa Hero School sa Hiroshima, at sinabi na aayusin niya ang lahat sa kanyang paaralan mamaya, kaya hindi siya dapat mag-alala. Sumagot si Usako na hindi na kailangang malaman ng kanyang paaralan ang tungkol dito at tinanong kung paano siya makakatulong. Dahil dito, tinitigan siya ni Rapper at tila napatameming hindi makapaniwala na isa siyang candidate sa pagiging hero. Bad enough na daw yung old man na yon, pero kag itong si Usako daw ay magsimulang tawagin ang kanyang sarili na hero, magsisimula siyang magtaka kung ano na ang nangyayari sa mundo. Dahil dito, tinanong ni Usako kung ano ang ibig niyang sabihin at sinabi na mayroon siyang pinakamahalagang bagay na kailangan ng isang hero. Tinanong ni Rapper kung ano yon, at buong pagmamalaking sumagot si Usako na iyon ay kick power. Ipinaliwanag niya na 5 beses ang lakas ng isang sipa kumpara sa suntok, kaya isang matapang na sipa sa ulo ay kayang pabagsakin kahit na ang pinakamalalaking kalaban. Ngunit hindi sumang-ayon si Rapper at sinabi na wala siyang taglay na isang bagay na dapat taglayin ng bawat tao, na nagpaisip kay Usako kung sino ba ang nagsasabi at ano yun. Kung saan buong pagmamalaking sumagot si Rapper na ito ay punch power. Ipinaliwanag din niya na kung nais ni Usako na lumaban ng galing sa kaluluwa, isang nakasimulang kamao na lamang ang kailangan niya, at itinuro na ang pagtalon at pagsipa sa mga tao ay para lamang sa mga batang babae. Tinangka naman ni Usako na ipagtanggol ang sarili niya bilang babae at tinanong kung may problema ba si Rapper sa bagay na yun. Ipinaliwanag naman sa kanila ni O'Clock na yung mission nila ay makatakas sa underground parking structure na ito, at makontak ang pulis na naka-standby sa itaas. Naiabangan si Usako sa kanya dahil hindi niya pinapansin ang mga ito, at idinagdag ni Rapper na importante ito. Tinanong niya naman yung mga ito kung sobrang takot ba sila, at sinabi na kung wala ito sa comfort zone nila, ay manatili sila dito at magtago habang tatawag siya ng backup, kung saan seryosong sumagod yung dalawa na hindi sila takot. Meron namang isang lalaking individual ang nakakilala kay O'Clock, na siyang responsible sa attack sa sickbay. Sinabi nito na isa talaga yun na hindi nila dapat pakawalan, since yung overclock niya ay isang superb quirk to be sure, kung saan sumang-ayon yung kausap niya at tinanong kung dapat ba nilang i-utilize yung top resource nila. Sa may labas naman ng underground arena, at binabalita ng mga pulis na naka-standby kay Detective Tanuma na merong some sort of disturbance sa loob, at tinanong nila kung papasok na ba sila. Sagot ni Tanuma na wag muna daw, at mag-standby lang sila hanggang sa bumalik si O'Clock. Sa oras na yun, napansin ng mga pulis na merong lumalabas mula sa kalsada kaya tinatanong nila kung ano yun. Narinig ni Tanuma na pinag-uusapan ng mga pulis kung ano yun, at ayon sa mga yun daw yung lumalabas mula sa lower levels, at may nag-utos na umatras sila dahil pwedeng dangerous yun, kaya nag-ipinagtaka ni Tanuma kung anong nangyayari, at kung okay lang sa baba si O'Clock. Tapos, bumalik na tayo sa loob, at nagpapanik ang mga tao dahil sa smoke, sa pagiging crazy ng quirks nila, sa pagiging trap nila sa loob, at ang pagkawala ng signal. Habang nangyayari yun, tuloy lang ang rambulan, at sinabi ni Knuckle Duster na ang drug-laced gas ay pumapasok mula sa air ducts at sealed ang mga pinto. Ginawa daw isang instant gas chamber ang underground space na yun, at dahil prepared ang staff ng gas masks of their own, ang whole event na yun ay parte siguro ng some dastardly scheme, at habang sinasabi yun, kinuha niya ang mga gas masks mula sa staff.
Tapos, bumalik na siya sa maliit niyang grupo na nagtataka kung anong meron siya. Sinabi niya sa dalawa na nagnakaw siya ng ilang masks, kaya natanong ni Tiger Bunny kung bad news ba ang gas na yon. Samantalang sinabi ni Rapper na hindi pwedeng ma-inhale ang stuff na yon. Dagdag pa ni Knuckle Duster na kumuha din siya ng weapons habang nagnanakaw ng gas masks, at nagulat si Tiger Bunny na baril ang nakuha nun. Sinabi ni Knuckle Duster na laruan lang yun, isang prop para sa mga laban, pero kaya pa rin nun bumaril. Samantalang ika naman ni Rapper na real men go empty-handed daw. Sinabi naman ni Knuckle Duster na i-go over daw nila ang plano ng one last time, at pinaliwanag niya na ang mga pinto papunta sa passages at emergency stairwell locked, kaya ang only way out ay through the driveway, at base sa layout, ang pipigil sa kanila ay isang partition at onting gwardiya. Dagdag pa niya na 30 meters away yun sa kabilang side ng venue, kaya ibubuldos niya ang way niya across. Sinabi ni Tiger Bunny na sounds real simple daw yun, kaya bakit pa daw kailangan ni Knuckle Duster ang tulong nila? Sagot naman ni Knuckle Duster na meron lang siyang concern, kaya gusto niyang mauna-una si Tiger Bunny at Rapper, at kunin ang atensyon ng mga tao. Tinanong naman ni Tiger Bunny kung parang bait lang, at sagot ni Knuckle Duster na bingo daw. Sinay din niya kung in danger daw ang dalawa, magbibigay siya ng signal, at doon na sila magre-retreat at protektahan ang sarili nila, kaya may tanong ba daw sila, at may tanong nga si Rapper. Sinabi niya going nuts daw ang mga tao doon, kaya okay lang ba kung suntukin niya sila, samantalang sipa naman ang gustong gawin ni Tiger Bunny. Sagot ni Knuckle Duster na karamihan sa mga yun sa innocent civilians, na dosed without consent, kaya go easy lang daw sa mga yun. Gayunpaman, ayon kay Rapper, tulad daw ng lagi niyang sinasabi niya, holding back is no way to go, pero bago siya matapos, sinabi ni Tiger Bunny na sige daw. Tapos, pinagsusuntok na ni Rapper ang mga tao, samantalang pinagsisipa naman ni Tiger Bunny ang mga yon. Ayon kay Knuckle Duster, habang suot ang mask na yon, kaya niyang ma-activate ang overclock for extremely short bursts, kaya kailangan niyang umiwas sa strenuous activity, at gamitin ang limited bursts of acceleration para sa reactive judgments at pagtulong sa mga kakampi niya. Ang kailangan niya daw bantayan ay ang mist, dahil product siguro yun ng isang quirk, at nakita niya ulit yun malapit kay Tiger Bunny. Sinabi niya na nung una daw, inakala niya na ang mist user ay isang tao sa loob ng venue, pero hindi daw yun ang case. Pinaliwanag niya na since ang pag-move around ay sapat na para ma-shake ang mist attacks, ang field of vision ng kalaban ay fixed, at ibig sabihin nun, na pinapanood ng mist user ang lahat sa pamamagitan ng cameras. Binaril niya ang mga yun, na napansing ng lalaking nanunood dun. Sinabi niya na that puts a damper on things daw, dahil nabulag ang mga mata nila sa eksena. Hindi lang daw sila mabibigo sa pagkuha ng precious quirks ng mga tao, dahil baka makatakas pa ang mga yun, kaya tinanong niya si Kurogiri kung ano na daw gagawin. Nag-isip muna si Kurogiri, at tinanong niya ang lalaki, na si All for One pala, na hindi ba daw yun ang rason kung bakit dinispatch niya ang hooded man. Nakita ni Rapper at Tiger Bunny ang lalaking yun, na handa na silang labanan. Tinanong ni Rapper kung naghahanap ba ng action ang hooded man, at some sort of martial artist ba daw yun. Tapos, hinamon niya yun ng laban to the dead, habang binubuhusan na yun ng rapid punches. Sinugod na din siya ng hooded man, at nag-do-deck and slip lang yun sa mga suntok niya, bago siya gamitan ng overhead punch gamit ang stretchy arms nun na parang noodles, na ikinagulat niya. Wala siyang nagawa sa counter ng lalaki, at nakita ni Knuckle Duster na pinatalsik niya nun sa isang suntok lang. Tapos, bumalik ang braso nun sa normal, at tinanong siya ni Tiger Bunny kung ano ba siya, at kung anong ginawa niya kay Rapper, habang babanata na siya nun ng axe kick. Gayunpaman, inunahan siya nun, na ikinagulat niya, at pinatalsik siya nun na parang si Rapper lang. Nagland siya sa taas ni Rapper, ginamit na muli ng hooded man ang quirk nun, para abutin sila. Nagulat silang dalawa na nag-i-stretch ang kamay nun, at sa oras na yun, dumating si Knuckle Duster, na ikinagulat nila. Pananghihiwi niya ang braso ng hooded man, kaya nag-squirt out ang dugo nun. Tinawag naman ni Rapper at Tiger Bunny si Knuckle Duster, pero sinabihan sila nun na not yet daw, kaya mag-stay back lang sila. Tapos, ipinakita ang kamay ng lalaki na nag-heal, meron siyang sinabi kay Knuckle Duster, na iniisip na tama siya na kayang mag-heal ng hooded man.
Sa ibang lugar naman, nakangiti si All for One, samantalang nakilala naman ng hooded man si Knuckle Duster bilang si O'Clock. Tapos, inatake na ng hooded man si Knuckle Duster, sa pamamagitan ng isang jab gamit ang court nun sa arms. Pero dahil sa bilis ni Knuckle Duster, naiwasan niya yun, at tumama ang suntok nun sa isang pillar. Tumagos yun sa pillar, at tumama sa arena kung saan nagkakaguluhan pa rin ang mga tao. Mas nagpanik sila dahil dun, at nagsitakbuhan ng ilan sa kanila, habang tinutulungan naman ng iba ang mga kasama nilang nadaganan ng metal cage. Umuusok pa nga ang braso ng hooded man, at kinakamusta naman ni Tiger Bunny si Knuckle Duster, na sinabing one tough customer ang hooded man. Sinabihan niya din si Tiger Bunny at Rapper na mag-back off for now dahil oras na para sa plan B sa ibang lugar naman. Sinabi ni All for One na what a pain daw, dahil title fight na at hindi man lang nila yun makita. Ika naman ni Kurogiri na given how many cameras daw na nasira, quite limited daw perspective nila. Ayon kay All for One, Spino spoil daw ng pillars, partitions, at pati na ng spectators ang view niya. Kaya nasuggest niyang i-clear ang arena himself, pero hindi sang-ayon si Kurogiri dun. Pinaliwanag niya na as of the moment daw, isang underground riot lang ang nagaganap, pero ang any further escalation ay mag-draw ng attention ng authorities, at possible si All Might. Nagalit si All for One dahil lagi na lang daw si All Might ang constant thorn sa side niya, ang personal bugbear niya, pero no matter daw. Para sa araw na yun, magse-settle na lang siya sa 2 or 3 missing persons, na sina Tiger Bunny, Rapper, at Knuckle Duster, na may seryosong tingin sa mukha. Sa loob-loob niya, iniisip niya na binoblock ng hooded man ang way out nila, at meron yun fast destructive attacks na may insane reach. Hindi naman daw yun nag-open up or nagdi-dislocate ng folded joints, instead trinitransform ng actual limbs nun ang core structure nila habang nag-i-stretch out yun. Cellular propagation daw yun at lightning speed, na hinahayaan yun i-heal ang katawan nun, i-alter ang structure nun, at mag-bulk up on the fly, at isang wild card of a court daw yun. Tinanong niya ang sarili niya kung anong meron sa whole martial arts vibe, kung some kind of mimicry ba daw, pero napagtanto niya na ang moves na yun ay clearly drilled into the muscle memory ng hooded man. Too bad daw para dun, ang fighting style nun ay hindi compatible sa extreme court nun, dahil ang pag-bulk up ay nag-shift ng body weight nun off balance at ini-screw up ang center of gravity nun, making every action feel uninspired, kaya habang ang actual attacks ng hooded man ay swift, ang wind-ups nun ay naglalag. Kahit ano ang fighting style ang sinimulan gamitin nun, totally spoiled na yun. Meanwhile naman, ang court niyang overclock ay perpekto sa pag-exploit ng delayed reactions ng kalaban, at habang sinasabi yun, naghahanda na siya kumilos laban sa suntok na binato ng hooded man sa kanya. Dagdag pa niya na kaya niyang i-predict ang every action noon, o mag-feint para gumawa ng opening, bago i-slice up ang tendons at muscles noon. Hindi daw yun close sa isang lethal strike, at mag-heal within seconds ang wounds na yun, as long as gumagawa siya ng damage, ma-hold in place ang hooded man. Yun mismo ang nangyari at walang magawa ang hooded man, samantalang sinasabi naman ni Knuckle Duster na dahil hampered ang breathing niya, kaya niya lang yun makip up ng 10 to 12 seconds, pero nagbibigay yun ng enough time sa backup niya para magawa ang thing nun, at yun ay si Tiger Bunny. Agarang bumalik sa eksena si Tiger Bunny, at nag-leap over siya sa mga gwardiya. Papunta na siya ng exit, at nakita yun ng hooded man, kaya ginamit nun ang braso nun para abutin siya. Isang higanteng kamay ang humahabol kay Tiger Bunny, at palapit yun ng palapit dun. Tila watak-watak na ang kamay ng hooded man na malapit nang mahuli si Tiger Bunny, at sa oras na yun, tinawag ni Knuckle Duster ang hooded man, na tinanong niya kung nakalimutan siya nun, at may isa pang nagtanong ng parehas na tanong. Si Rapper yun na binuhusan ng sandamakmak na suntok ang hooded man, at halatang naapektuhan yun, dahil hindi nun nahuli si Tiger Bunny. Tapos, bumalik tayo sa nakaraan kung saan tinatanong ni Tiger Bunny kung ano ang plan B. Sagot naman ni Knuckle Duster yun ang backup plan nila in case may unexpected threat na magpakita. Tinanong naman ni Rapper kung tatakas ba sila, at mukha ba daw siyang isang taong tumatakas, samantalang tinatanong naman ni Tiger Bunny kung ano matapos yun, at hihingi ba ng tulong sa pulis. Ayon kay Knuckle Duster, normally, gusto niyang i-back up sila ng mga pulis, pero wala silang magagawa sa kalaban na pinapahirapan na siya,
at ang pagsama naman ng heroes na may ideal abilities para labanan ng specific enemy can take time daw, kaya tinanong NNI Rapper kung ano ang plano. Sinabi ni Knuckle Duster na kapag kalaban nila ang isang unknown threat, gagamitin nila ang ultimate card nila, kaya nagtaka ang dalawa kung ano yun. Tapos, bumalik na tayo sa kasalukuyan, kung saan nakalabas na si Tiger Bunny, at ikinagulat yun ng mga pulis. Samat-sari ang reaksyon ng mga pulis, at may nagbanggit na mukhang study anti si Tiger Bunny, at meron din nagtanong kung ano meron sa mask nun. Dahil dun, hinanap nila si Tan Uma, na nagulat din, dahil sinabi sa kanya ni Tiger Bunny na meron siyang mensahe mula kay Knuckle Duster, at ika daw nun natawagan na si You-Know-Who, si Number 1, dahil kailangan nila si All Might. Sa may Might Tower naman, ang tower ni All Might, binubuksan na ng mga tauhan ang roof dahil papunta na daw si All Might. Pinakita yon na isang gleam in the sky, at ayon sa isang tauhan, 5 seconds na lang bago ang arrival ng number 1 hero. Sinimulan na niya ang countdown, at palapit na ng palapit si All Might. Isang engranding landing ang ginawa ni All Might, habang inaanunsyo na nandun na siya, at sinasalubong siya ng mga reporters. Pinuri siya ng isang babaeng reporter dahil nag-set siya ng bagong record para sa consecutive incidents resolved sa past 3 days, samantalang tinanong naman ng isang reporter na may glasses kung pwede ba sila makakuha ng comment mula sa symbol of peace. Sagot naman ni All Might na ang stance niya ay same as ever, at isang karangalan daw na maging kilala bilang ang symbol of peace, pero kung ano daw ginagawa niya sa power na binigay sa kanya ay iisang maliit na fraction lang ng work that gets done. Dagdag pa niya na prinoprotektahan din ng ibang heroes ang society, gamit ang sariling myriad nila ng quirks, at ganun din daw ang mga hardworking civilians. Tapos, nagpasalamat na siya sa mga reporters na pinapalakpakan siya, at ikanya na alam niyang susuportahan nila ang isa't isa sa mga susunod na araw at taon. Patuloy siyang comic away nang nakangiti sa reports habang patuloy na sumasara ang pinto, at pagkasara nun, nakahinga na siya. Damako naman tayo sa opisina ni All Might, kung saan nagtratrabaho si Sir Night Eye. Dumating doon ang number 1 hero, at sinabi niya kay Night Eye na ready na siyang matulog, pero meron pa daw bang urgent jobs? Sagot naman ni Night Eye na kahit na meron, tatangihan niya ang mga yun, dahil severe overwork daw ang pagtrabaho ng 72 hours straight, at ang only urgent missions ni All Might sa oras na yun ay rest at relaxation, at habang sinasabi yun, walang tigil lang siya sa paperwork at calls niya. Tumawa naman si All Might at sinabing tama siya, pero wag daw niyang i-push too hard ang sarili niya. Umasa na lang daw sila na magiging mapayapa ang mundo at least half a day mula sa araw na yun, dahil kailangan daw niya ang beauty sleep niya o kahit na ano, at ibig sabihin lang niya na good thing in general ang world peace. Ayon naman kay Night Eye, magpahinga na lang daw as All Might, at hindi siya nagre-require ng palusot mula doon. Sa oras na yun, nag-twitch si All Might dahil nag-activate ang Might Sense niya, samantalang isang notification naman ang nag-pop up sa computer ni Night Eye, na isang dispatch request. Ayon kay All Might, nanggagaling daw yun mula sa Osaka, na sinisense niya gamit ang Might Ears. Tapos, damako na tayo sa Osaka, sa sikat na Running Man billboard, at napansin ng isang babae, na gumagalaw ang lalaki sa billboard. Nagulat siya dahil naging si All Might yun, at malalaman natin na yun ang Might Signal, ang All Might Emergency Paging System. Ganun din ang nangyari sa iba't iba't billboards at mga bagay, kaya nalaman ng mga tao na on the way na si All Might. Lumabas din ang pangalan niya sa iba't ibang signs, at habang nangyayari yun, kinakausap ng mga pulis si Tiger Bunny, samantalang may tinatawagan naman si Tan Uma. Tapos, bumalik na tayo sa Might Tower, at pinipigilan ni Night Eye si All Might na umalis, at sinabi doon na hayaan muna siya na mag-inquire kung may local heroes na pwedeng rumesponde. Gayunpaman, nag-transform na si All Might habang sinasabi na tinatawag na siya ng Osaka. Umalis na siya, at walang nagawa si Night Eye dun. Sa may underground arena naman, sa laban ni Knuckle Duster at Rapper laban sa Hooded Man, at sinabi ni Knuckle Duster na mukhang nakatakas na si Tiger Bunny, na ibig sabihin na papunta na si All Might at tapos na ang trabaho nila dun. May sinasabi pa siya tungkol sa opening sa pagtakas, at paghanap ng somewhere safe to hide, pero sinabi ni Rapper na hindi daw siya nandun on the job. Papatayin daw siya ng Hooded Man, kaya sino naman siya kung hindi siya mag-i-indulge? Ikinagulat yun ni Knuckle Duster,
Iniisip na hindi niya na-estimate kung gaano ka-unhinged si Rapper, at pwede maging tricky ang pagtulong doon na mabuhay. Nag-wow-oble naman ang hooded man na sinabi sa kanila, na fun-fun daw sila. Tinanong siya ni Rapper kung down to rumble din ba daw siya, at tinawag siya noon na kinda guy noon. Ayon naman kay Knuckle Duster, ngayon daw, ang tanong ay kung kaya niyang ma-fend off ang hooded man hanggang sa makarating si All Might. Sa oras na yun, nalaman na din ni All for One na papunta na si All Might, at nabanggit ni Kurogiri na loss nila yon, kaya ang advice niya ay isang hasty retreat, dahil otherwise, not only makakalusot si O'Clock sa mga kamay nila, pero mawawala din sa kanila ang valuable test subjects. Nainis naman si All for One, dahil umaasa pa naman siya na mapanood ang big fight, at ginagrind daw noon ang gears niya. Gayunpaman, nagkaroon siya ng ideya na mag-buy time sa pamamagitan ng isang sideshow distraction, kaya humingi siya ng tulong kay Kurogiri. Tapos, bumalik na tayo sa underground arena, kung saan nakita ni Knuckle Duster na lumitaw na muli ang Black Mist. Lumitaw yun sa mga taong nakabulagta sa sahig, at napansin ng isang tao na may kamay na lumabas nun. Isang kamay na hinawakan ng mga tao, at syempre yun ang kamay ni All for One na mukhang kinukuha ang mga quirks nun, o ang kabaliktaran. Sa sumunod na eksena naman, sinabi ni All for One kay Kurogiri na sila man ang tinatawag na villains ng good little citizens at politicians, pero ano ba talaga ang isang villain? Ang term na yun ay far too emotionally charged daw to simply describe ang certain class ng criminal, at hindi ba daw sang-ayon si Kurogiri dun? Dagdag pa niya na kung yun lang daw, ba't hindi na lang sabihin na quirk criminal at be done with it? Sinabi din niya na naniniwala siya na ang concept ay dapat ma-define ng isang particular relationship between a person's will at sa quirk nun. Kapag sinuportahan ng will na yun at ng quirk ang isa't isa para gumawa ng firm bedrock of resolve, ang mga taon yun ay tinatawag na heroes, pero kapag stimulate ng isang extreme and violent quirk into running amok, or on the flip side, kapag twinnes ng isang unruly quirk ang will ng isang tao sa katapusan nun, gumagawa ng dangerous imbalance ng disparity na yun. Ang mga unstable characters tulad nun ay nagde-deviate mula sa pigeonholes nila sa society, at tinatakot sirain ang buong framework. As such, ang ganung sort of logical evil or kalaban ng society ay shunned and scorned ilang villain. Ibig sabihin nun, na sa core ng villainy ay ang essential imbalance, at going by that definition, ano ang susunod na inevitable conclusion? Basically, pinipilit nun ang quirk ng isang tao na mag-rage out of control, or otherwise flipping their quirk around ay sumisira sa balance na yun, na hinahayaan si All for One na gawing villain ng kahit sino. Sa oras na yun, bumukas ang isang entrance sa ng underground arena, kaya natanong ng isang pulis kung what now naman. Mula sa entrance na yun, lumabas ang sandamakmak na mga tao na inatake ang mga pulis. Maisang fish-looking man na umatake kay Tiger Bunny, pero sinipa siya nun habang tinatanong kung anong deal niya. Habang nangyayari yun, may ilang villains na nakalusot sa mga pulis, at hinabol nila ang mga tao. Tawang-tawa naman si All for One sa pangyayaring yun, at tinanong niya kung anong masasabi ni Kurogiri na kumalat na sa streets ang mga villains. Dagdag pa niya na kahit si All Might ay bound to have his hands full sa mess na yun, at nagwo-wonder siya kung gaano katagal yun na ma-rare story ang peace. Di nagtagal, nakita na din ni Fat Gum ang mga nagkalat na villains, habang sinasabi naman ni Kurogiri kay All for One na obra na sila, dahil siguradong mag-i-serve ng clue ang incident na yun, na magli-lead back sa kanila, at hinulag lang yun ni All for One sa mga opisyal. Sagot naman ni All for One na guilty as charged daw, dahil welcome ang mga pulis, ibang heroes, at si All Might dun, na ipinakitang daladala pa ang una nun habang sumusugod ng Osaka. Ayon kay All for One, nevertheless daw, tinatanggap niya ang risk na yun kung ibig sabihin nun na makikita niya si O'Clock na lumaban, at ang kalaban nun ay syempre ang hooded man na in-enhance na ang sarili nun gamit ang quirk nun. Dagdag pa niya na kung at all possible daw, gusto niyang makuha ang precious overclock quirk ni O'Clock, na napansin na ang pag-pump up ng hooded man sa sarili nun, kaya natanong niya kung how could it get any better daw. Sa sumunod na eksena, sinabi ni Fat Gum na merong villains na lumalabas mula sa parking structure, at ini-invade ng mga yon ang nearby shopping district at residential areas. Wala man daw siyang ideya kung anong nangyayari, pero hindi makakalusot ang mga villains sa kanya, at ipinakita ang sandamakmak na mga yun na papunta sa kanya.
Sa may tapat naman ng underground arena, may kausap sa phone si Tan-Uma, at sinasabihan niya yun na mag-dispatch request sa local heroes, dahil mapupuno ang kamay ni All Might sa dami ng villains, at magkakaroon daw ng widespread panic throughout Osaka. Sa oras na yun, dumating na si All Might na ini-ice can ang sitwasyon gamit ang Might Ice niya, at sinabi niya na nakuha na niya ang gist, dahil sa Might Insight niya, at habang papaland, binato niya pataas ang unan niya. Pagkaland niya, nag-dash siya agad papunta sa isang villa na binigyan niya ng malupit na hook, at pagkatapos nun, pinigilan niya ang isang bull-like villain sa pagsugod nun. Bumuhat pa nga siya ng kotse, at kitang-kita sa ekspresyon niya na walang kahirap-hirap niya yun ginagawa. Isang pag-deflect ng laser dito, isang pitik ng villain doon. Suntok dito, at submission move doon. Nag-blow away pa nga siya ng sunod, at kinarate chop ang isang villain. Meron din siyang niligtas na ilang bata, at tuwang-tuwa ang mga tao, habang pinapanood siyang patumbahin ang ilang villains. Ginawa niya ang lahat ng yun bago pa magland ang unan niya, at nung sinalo niya yun, sinabi niya na on that note, nandun na daw siya, kaya sinelebrate siya NNG mga tao at pulis. Tapos binati niya si Detective Tan-Uma, at binanggit dun na naniniwala siya na nahuli na niya ang bawat villain in sight, kaya tapos na daw ba ang crisis na yun, pero ayon kay Tan-Uma na hindi daw, kaya nasabi niya na you don't say. Sa sumunod na eksena, dumako naman tayo kina All for One, at sinabi ni Kurogiri na nag-live up na naman sa expectation si All Might, dahil na-neutralize nun ang several dozen villains sa isang iglap, at barely lang yun nakapagbili ng time sa kanila. Gayunpaman, sinabi ni All for One na mali siya, dahil binigyan daw sila nun ng 3 segundo. Sa loob naman ng underground arena, tinititigan ni Knuckle Duster ng mabuti ang Hooded Man, at naisip niya na nag-transform yun from martial artist into monster, at somehow NNA rework nun ang very structure ng body nun into a powerhouse of capable mass destruction, pero pag pinump up nun ang sarili nun na all jumbo-sized, nagiging uninspired ang moves nun, na mas nagpapadali na labanan yun. Sumugod na siya at si Rapper, at dagdag pa niya na ngayon daw, habang nilalabanan ni Rapper ang Hooded Man, ang trabaho niya ay i-back up yun gamit ang bag of subtle tricks. Tulad na lang ng pagbaril sa mata ng kalaban gamit ang pistol, pag-slice sa tendons gamit ang knife niya, o kaya pag-tackle dun para ma-knock yun off balance. Tapos, kapag pagod na daw siya, pwede siyang magpa-cover kay Rapper para makapagpahinga siya. At meron pa siyang idadagdag pero bago siya matapos, may nakita siyang ikinagulat siya. Hinampas ng Hooded Man kay Rapper ang isang parte ng metal cage, kaya tumalsik yun, at nag-alala si Knuckle Duster para dun. Si Knuckle Duster at ang Hooded Man na ang nagtapat, at nagtataka si Knuckle Duster kung kinuha ba ng Hooded Man ang parte ng cage mula sa ring. Napagtanto niya na ginagamit pala nun ang utak nun, ipinakitang nakangisi sa kanya, habang hahampasin na siya nun gamit ang cage bilang makeshift fly swatter, kung saan hindi siya makakiwas. Sa oras na yun, pumasok sa eksena si Tiger Bunny, na sinipa ang Hooded Man, habang tinatanong yun kung may nag-order ba ng good kicking. Mukhang hindi ikinatuwa ni All for One yun, at bilang resulta ng sipa na yun, tumamba ang Hooded Man. Tinanong naman ni Knuckle Duster kung bakit pa bumalik si Tiger Bunny, at sagot nun na natapos na daw niya ang favor na hiniling ni Knuckle Duster, at totally nuts daw sa labas at sa loob. At hindi siya magiging anggal sa sidelines, kaya bumalik siya para bigyan ng customer na yun ng taste ng paa niya. Samantalang tinanong naman ni Rapper kung bunny ba siya, o more like mad dog. Bumalik naman ang Hooded Man na bigger at stronger, at sinabi niya sa tatlo na kapag pinatay niya sila, siya na ang pinakamalakas. Ayon naman kay Knuckle Duster, hindi na daw pwede ang sneak attacks, kaya mag-retreat na daw si Tiger Bunny, at sang-ayon si Rapper dun. Gayunpaman, ayaw naman ni Tiger Bunny na sinabing to hell with that daw, at isipin na nila ang gusto nila isipin, pero hero in training daw siya, at hindi siya tatakas kung merong villain na nagbebeg for a beating. Dahil dun, tinanong ni Rapper kung anong gagawin nila kay Tiger Bunny na tinawag niyang crazy chick, samantalang ang iniisip lang ni Knuckle Duster ay meron siyang isa pang kailangan i-babysit, pero ginawa ni Tiger Bunny ng mabuti ang trabaho nun. Ipinakitang nainis na si All for One, dahil dumating na si All Might, at ayon kay Knuckle Duster, ang ilang segundo na binili ni Tiger Bunny para sa kanila ay nagbigay ng oras sa number 1 hero na magpakita. Sinabi naman ni Kurogiri na up na daw ang time nila, at kukunin na niya ang subject.
Yun mismo ang ginawa niya, na ikinagulat ni Rapper, Tiger Bunny, at Knuckle Duster, samantalang nakikiusap naman ang Hooded Man na kaya niya pang lumaban. Gayunpaman, wala na siyang nagawa, at nung inanunsyo ni All Might na nandun na siya, wala na ang Hooded Man, na ikinagulat rin niya. Sinabi sa kanya ni Tiger Bunny na nakatakas na ang villain, habang tinatanong naman ni Rapper si Knuckle Duster kung nakita ba noon na mawala ang villain, pero hindi siya pinapansin noon, na mukhang nag-iisip ng malalim. Sa sumunod na eksena, binalita na ng isang reporter na madaling nasolusyonan ang mass outbreak ng villain sa Osaka, sa may Minami District, dahil sa heroic efforts ni All Might. Nagawa niyang mapigilan ang halos 100 villains sa isang fell swoop, na isang bagong record para sa kanya. Ginawa daw ni All Might ang lahat, kasama na ang pag-rescue ng mga injured, pag-reinforce ng damaged buildings, at pag-clear away ng rubble. Hindi siya nag-slack on the job, at sa oras na yun, umalis na ang number 1 hero, at natutulog pa nga siya habang lumilipad dahil sa antok. Sa ibang lugar naman, sinabi ni Fat Gum na no denying daw na big deal si All Might, at baka gagana sa kanya ang pagpapabigat, dahil hindi pwedeng matulak-tulak ng mga villains ang isang decent hero. Dahil dun, umorder siya ng 10 pang boxers ng takoyaki, na agarang binigay ng tindera. Tapos, dumako naman tayo kina All for One, kung saan nagwawala ang Hooded Man, na sinira ang iba't ibang monitors, at sinasabi niya na kaya niya pang lumaban. Pinapanood lang siya ni Kuragiri, at sinalo ni All for One ang suntok niya, habang sinasabi noon na hindi na niya kaya. Nagulat ang Hooded Man sa ginawa ni All for One, at sa sumunod na eksena, ipinakitang ibinaon na noon ang ulo ng Hooded Man sa sahig, habang sinasabi na just a few minutes matapos ang laban, nag-take na daw ng nosedive ang strength at agility ng Hooded Man, at malayo daw yun sa pagiging practical pawn. Tapos, ginamitan niya ng rivet stab ang Hooded Man, at sinabi dun na inakala niya na magagawa ng martial arts noon ang trabaho, pero nagkamali siya. Dagdag pa niya na worthy trait ang commitment sa brawling ng Hooded Man, pero hindi yun bagay sa bagong shape-shifting ability noon, at ang pag-bulk up from the startup siguro ay ang tamang paraan para talunin sina Knuckle Duster. Tapos, sinabi niya kay Kuragiri na mag-take ng time and effort ang modifications, kaya dalhin daw noon ang Hooded Man sa doktor para sa kanya, at sumunod naman si Kurogiri. Gayunpaman daw, walang cause for alarm dahil pwede naman siya maging patient, dahil ang lahat ng yun, ang bawat step, ay naglilid kay All Might, pero mas nakatulong sana kung nakuha niya ang quirk ni O'Clock. Sumang-ayon si Kurogiri dun, dahil ang acceleratin daw ng mental activity na provided ng Overclock ay isang rare at wondrous ability. Ayon kay All for One, tama daw yun, at mapapasa kanya yun eventually, at napagdesisyonan pa nga niya kung paano yun gagamitin. Tapos, ipinakitang nilalagyan na ng police tape ng mga pulis ang labas ng underground arena, at sinabi ni Tiger Bunny na mukhang all over na ang action, kaya aalis na daw siya. Pinuri siya ni Knuckle Duster sa ginawa niya, at sinabi noon na baka bigyan pa siya ng compensation ng pulis kapag binanggit siya noon sa official report. Sagot naman ni Tiger Bunny, na pwede yun ikip ng pulis, dahil kikita din siya ng sariling pera niya before long, at sa susunod na magkita daw sila, isa na siya sigurong full-blown hero, at paano naman daw si Rapper? Sagot noon na him being himself lang ang alam niya, at tinanong ni Tiger Bunny kung isang villain ba daw, at sisiguraduhin daw niya na i-save ang less deadly kicks niya para sa mga tulad ni Rapper. Tapos, tumalo na paalis si Tiger Bunny, at pinapanood siya ng dalawa. Sinabi naman ni Rapper na aalis na din siya, at sinira daw nila real good ang playground niya, pero sigurado siya na madami pa namang ibang clubs out there. Pinaalalahan siya ni Knuckle Duster na nakikipaglaro siya sa apoy, dahil ang underground masquerade ay tip of the iceberg pa lang, isang front. Wala daw siyang duda na papalitan ng mga tao ang pangalan nun ay i-get back yun up and running, at kung nakakita daw sila ng repeat ng kung anong nangyari sa araw na yun, baka hindi na daw makalabas ng buhay si Rapper, pero ang sagot lang nun ay he can't wait daw. Tinanggal na niya ang maskara niya at sinabi niya kay Knuckle Duster na ang kailangan nun malaman kapag nagkita muli sila, ay sa susunod daw, maglalaro na siya for keeps, at tuluyan na siyang umalis. Sa sumunod na araw, nasa loob ng crime scene ng underground arena si Detective Tanuma, Knuckle Duster, at ang mga pulis, at sinasabi ni Knuckle Duster na ang overclock niya ay better suited sa intel gathering kesa sa straight-up combat.
Dagdag pa niya na susundan niya ang trail ng mag-isa hanggang sa magkaroon siya ng magandang lead, at kapag may proper evidence, sasabihan niya ang authorities at ang ibang heroes. Yun daw ang usual routine niya hanggang sa puntong yun, ang bread and butter niya. Pero sa pagkakataon yun, may unexpected interference na nagpakita, at kinailangan niya mag-recruit ng pair of accomplices sa field. Tinanong naman ni Tan Uma kung ayaw bang mag-divulge ni Knuckle Duster ng info sa kanila tungkol sa interference o sa mga accomplices. Nag-sorry naman si Knuckle Duster, pero hinihiling daw niya na hayaan siya ni Tan Uma na magpatuloy na mag-imbestiga as he see fits. Crafty daw ang kalaban na yun, at ngayon na hot sila sa tail nun, siguradong babantayan nun ang comings and goings nila, at good chance na ma-outsmart nun ang kahit anong ibabato ni Tan Uma through official channels. Tinanong naman ng detective kung nagiging cautious lang ba si Knuckle Duster, at sagot nun na nagiging cautious at vigilant siya, pero minsan, hindi sapat ang caution alone. Madami daw kailangan ma-tackle sa case na ganun, tulad ng audacity, freedom, diversity, at all-in-all daw, pero bago sabihin yun, ngumiti muna siya, bago sabihin na baka imagination, kaya nagtaka si Tan Uma. Tapos, umalis na siya habang sinasabi na magiging in touch siya. Sa sumunod na eksena naman, sa kasalukuyang panahon, nagyuyan si Sansa, dahil ubos na ang kape niya. Nagpaalam siya kay Tan Uma na kukuha muna siya ng kape, at nagpakuha din yun sa kanya. Ayon kay Tan Uma, hindi daw willing si O'Clock na mag-spill ng too many details when it all went down, pero yun underground masquerade case daw ay naging isang thread na connected sa baddest of all the guys. Na-solve ang lahat ng yun sa secret showdown ni All for One at All Might behind the scenes, pero nagkakaroon daw siya ng deja vu, dahil una, ang underground masquerade, tapos ang rash ng instant villain cases sa Naruhata. Ang chain of events daw sa Naruhata ay nagsimula sa remodeled villains, na mostly ginamit para sa terrorism. Tapos, yung issue naman sa Sky Egg, at iniisip niya na ang recent bombings sa downtown Naruhata ay connected din. Siguro parehas ang mystery organization sa likod ng masquerade, at same mastermind even. Sa oras na yun, may tumawag sa kanya, at iniisip niya na si Sansa yun na dala ang kape kaya sinabi niya na ang bilis nun. Gayunpaman, ibang lalaki yun, kaya tinanong niya yun kung sino yun. Sinabi ng lalaki na nagtrabaho siya sa archives, at meron daw problema sa paperwork na sinubmit ni Tan Uma nung pinirmahan nun ng documents, kaya tinanong niya yun kung pwede ba nun i-check over kung ano tinanggal nun, at sagot ni Tan Uma na sige lang daw. Sinabi din niya na in the middle siya ng pagtay ng lumang case ng Osaka sa villain outbreaks ng Naruhata in the past few years, kaya kailangan niya muna mag-hang on sa files na yun a little longer. Gayunpaman, sinabi ng lalaki na hindi daw pwede dahil kailangan niya yun i-process, at pinasabog niya ang files. Malalaman natin na si Six pala yun. At dagdag pa niya na magiging real headache daw kung nag-draw ng line si Tan Uma sa ilang mga bagay, dahil madre-dredge up nun ang iba pang nasty business. Tinanong naman ni Tan Uma kung sino siya, at ipinakitang napansin ni Sansa ang pagsabog na yun. Tapos, pinasabog ni number 6 ang isang bintana, tumalon siya palabas, at agarang tumakas. Pagdating niya sa isang eskinita, pinuri siya ni O'Clock sa ginawa niya, at tila isang illusion yun. Sinabihan siya noon na always strike first daw para mabura ang every trace ng nakaraan, at without proper information, ang powers that be can't make a move. Sagot naman ni Six na no doubt daw, at dagdag pa ni O'Clock na i-keep in the dark ang kalaban, para mag-remain free at untouchable.